Hello guys, hello Earth signs, hello Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Oops, sorry. Okay. Earth signs. Ito yung focus mo for today. Meron kang 6 card. Forgiveness. Knighthood. Wisdom. Wow. Karmic relationship. Alam mo tong karmic relationship, patuloy na lumalabas to sa mga readings mo. And baby. Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Okay guys, so kung makikita mo dito, isang unexpected news regarding baby ang matatanggap mo sa araw na ito. So, posibleng may magbabalita sa'yo na yung kakilala mo na wala ka ng koneksyon or wala ka ng balita ay buntis na. Or pwedeng yung dating mong classmate, dating mong kababata ay may anak na. Parang ganon. Nakikita ko sure dito na ingat ka kasi if dalaga ka pa below 25 years old, babae, posibleng makatagpo ka ng isang lalaki na parang feeling mo siya yung shining, ano bang yung tawag doon? Knighthood siya, 'di ba? Yung parang feeling mo siya yung pinaka magaling sa lahat, 'di ba? Yung parang ililigtas ka niya, siya yung savior mo, 'di ba? So, pwede ka makakilala ng ganyang klaseng tao, lalaki, na pwedeng bigla-bigla kang may in love or biglang kang magiging excited dito sa presensya ng taong ito. Okay? Wisdom. Kilala mo ba siya? If hindi mo siya kilala, huwag kang masyadong ma-excited. Wisdom. Kilalanin mo munang mabuti. Alamin mo kung ang taong ito ay single or kung ang taong ito is pareho yung nararamdaman mo sa kanya bago ka bumuo ng karmic relationship. Or pwede itong knighthood na to, it's either militar, police, or nagtatrabaho sa gobyerno. So nakikita natin, pwedeng ikaw, Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus, babae ka man or lalaki, ang taong ito na papasok sa buhay mo is nagtatrabaho siya sa gobyerno, or pwedeng police, militar, or sundalo, or paano pa man. Okay, so bigyan mo din ng focus yung spiritual and religion mo. Kung wala kang religion, okay lang yun. But without religion naman, spirituality, pwede yun. So, kailangan mo din na magpatawad siguro. Patawarin mo yung sarili mo, unang-una. Sarili mo yung patawarin mo. Pangalawa, may mga tao sigurong galit sa'yo, humingi ka ng tawad, or kung ikaw yung may kasalanan. Pero kung may kasalanan sila sa'yo, patawarin mo sila kahit wala kang communication sa kanila. To free yourself. Okay? Wow. Sobrang ganda ng messages sa'yo, Earth signs. Okay, meron ka din na 10 of Wands. Nakikita ko sa'yo dito na kahit ang dami-dami mong obligasyon sa buhay, duties, responsibility, hindi ka mapakali sa ginagawa mo eh. Pwedeng sa araw na ito, kailangan mong tapusin itong proyektong ito. Estudyante ka, kailangan matapos ito bago pumasok sa school or ano pa. Sa business, ganun din, may kailangan kang tapusin. But still, ano ka pa rin, kalmado ka pa rin, kahit feeling mo sobrang busy mo. Okay, isang travel or isang relocation or isang pagbabago ng surroundings, environment, or kung ano man to, na pagbabago na minamanifest mo, ang posibleng dumating na. Dumating na siya siguro 3 days ago or 3 weeks ago, or 3 days, 3 weeks ago, 3 months ago. 3 months after, parating ito. Okay, so kung ikaw ay nag-expect ng relocation, travel, improvement, movement, pwedeng malapit na ito na dumating sa'yo. Okay? Sorry.
Decision making, isang desisyon ang kailangan mong gawin tungo sa financial achievements. So, ibig sabihin yan, if natatakot ka kung ano yung kahihinatnan ng financial mong buhay sa mga susunod na araw, ngayon pa lang daw, gumawa ka na ng desisyon. Ngayon pa lang daw is maging matatag ka na. Fight for your dreams. Decision making, diba? So, isang decision making ito na nakakatakot. Hindi ka sigurado kung tama itong decision mo, but sinasabi ng barahan na ano man itong decision na gagawin mo, makakabuti ito sa'yo para sa future mo. So, hindi ka dapat padalos-dalos, pero hindi ka din dapat na maghintay, 'di ba? Parang, 'di ba, hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos, pero hindi ka naman dapat maghintay. So, bigyan mo ng oras itong decision making na to. So, yun, 'di ba? Kung makikita mo tong 6 of Swords, ganun din. Paalis ka sa isang sitwasyon, lalo na sa financial or emotional, and magsisimula ka ng bagong buhay, financial or emotional. So, ibig sabihin, like for example, paalis ka sa trabaho na ayaw mo na, paalis ka sa lugar kung saan mo ayaw mo na, paalis ka sa isang sitwasyon na ayaw mo na, papasok ka sa isang trabaho na gusto mo, bago, papasok ka sa isang lugar na gusto mo, kasi bago, or ayaw mo na yung dati. So, parang nakikita natin dito, kailangan mong magdesisyon. Kasi, eto yung magdadala sa'yo doon sa financial achievements and fulfillment mo. Okay, nakikita ko sa'yo dito, kahit may mga travel, movement, pagbabago, new beginnings, or ang dami-daming mga naka-line up na pagbabago sa buhay mo, pero hindi ka masaya. Medyo walang excitement. Tingnan mo, naka-reverse yung Ace of Wands. Hindi ka excited eh. Plus, naghihinayang ka eh. May pinanghihinayangan ka dito. Isang tao na, siguro isang tao na generous, or pwedeng inaalala mo ang taong ito na parang nanghihinayang ka kung bakit wala siya sa buhay mo sa ngayon. Okay, paki-comment sa comment section kasi nakikita ko sa'yo dito medyo malungkot ka, sleepless nights, hindi ka excited. Pwedeng malapit na yung graduation mo, malapit na yung wedding anniversaries, malapit nang umuwi ng Pilipinas, malapit nang mag-retire, pero hindi ka excited. Parang nakikita ko sa'yo dito kung kailan nandun ka na, 'di ba? Kung kailan natatanaw mo na yung success mo, or yung kailan malapit ka na sa destination mo, tsaka ka pa nawala ng interest, tsaka pa biglang parang gumuho yung mundo mo, or parang yun, medyo na boring ka na hindi mo alam. Okay, so yan guys ang sinasabi ng baraha. Thank you and see you again. Bye!